May tanong ko po tungkol sa blood pressure, yung high blood. Kanina sabi ko na yun, malapot na dugo lang po yun. So, at saka, kanina. At least pag may edad na po, 35, 40, pataas at may mga ganyang sign, wala na pong pagkain sa gabi. Ilan po, bawas kayo ng load. At saka yun, salt and water para ma-maintain yung pH at saka yung flow. Hindi siya maging malapot. Ang problema kasi walang retention at saka yung asin kinatatakutan dahil tinakot ng mga allopathic doctors. Bawal yan, magkukos ng kidney stone yan. Di sana kumusta na yung libong pasyente na walang pera, buhay pa ngayon. Yung mga may maintenance na 10, 20, 30, 40 years na wala nang maintenance. So, ba't wala kaming high blood at saka kidney stone? Pakipaliwanag. Hindi po kasi yan iba po yung experience doon sa theory or kung ano-ano lang sinasabi nilang study ko, no. Hindi po totoo yun. Di sana kami, lahat ng pamilya ko mayroong kidney problem. Ang totoong cause ng kidney stone is calcium and oxalate, struvite, yung mga uric acid na hindi na ipa-flush ng katawan. Alam po ng katawan yan, may kidney tayo na nagbabalanse ng fluid, yung lapot ng dugo, yung mga mineral or mga unwanted na hindi kailangan magtagal sa katawan, inilalabas po ng katawan yan. Ang problema, hindi nainom ng tubig. Nainom nga ng tubig, plain water naman. Masama po yung plain water para sa inyong kaalaman. Kapag plain water lang, imbis na magkaroon kang ma-maintain yung mineral mo, nababawasan ka pa because every time you drink plain water, ihi ka rin ng ihi at yung iniihi mo kasama rin yung mga electrolytes, especially sodium. Nawawalan ka pa, nagkukos ng demineralization. Ganun lang po kasimple yon. Okay? At huwag kayo matatakot sa asin kasi alam ng katawan ninyo kung ano yung sobra, ipa-flush lang po ito. Ang problema yung mga tao, sabihin, Dok, ang pagkain ko nga maalat na Tapos inom pa akong tubig maalat. Kapag may tubig, ipa-flush lang po yan, ibabalance ng katawan yan. Ang problema hindi nainom ng tubig. Tas kain pa ng kain. Kapag may nararamdaman na, tigil muna ng pagkain. Wala na pong pagkain sa gabi. Tanghali lang po ang pinakatamang pagkain. Sa umaga, matutubig na prutas, pakwan, melon, papaya, pinya. Sa tanghali, nandyan yung mga plant-based protein at saka yung 2 itlog hanggang 4 na itlog kung ilan ang kaya nyo. Brown po, yung brown native egg. Napakahalaga nun. Kaysa dun sa mga manok, at least itlog po dapat kaysa sa mga manok. Yung itlog ang pinaka-safest protein na animal protein, which is the brown egg. Okay? Kung meron kayo mga brown egg dyan, napakahalaga nun. To produce blood cell, kailangan nyo po yung egg to get the iron. Dok, yung native egg, native na manok. Yes. Pwede ra? Yes. Ganun din po yun. Native din po yun. Nag-dialysis, mayroon pa ba yung pag-asa? Yung taong nag-dialysis? Gaano katagal na po nagda-dialysis? 4 years. 2 years na? Kumusta naman siya? Ano ba yan? Nagkukulay talong na ba? Kasi may kulay talong na Yung ibig sabihin, yung hindi na normal yung kulay niya because na every time na binabawasan siya ng dugo, yung mga red blood cells, tandaan nyo, may limit po ang red blood cells production kasi may tinatawag na study dyan sa DNA, telomerase ba na tinatawag. So nagkakaroon din po ng ending. Ang lahat ng cells, ang lahat ng organs, nag-i-stop po ng production. Kaya nga bawal yung mag-donate ng dugo Hindi, unang-una pinagkakakitaan yung dugo. Hindi naman yun dinodonate din ng libre, binibiliin So pinagkakakitaan ng mga tao at yung production man dugo, hindi ka factory. May factory ka para sa yung sarili lang, para hangga't buhay ka rito may magsusupply ng paggawa ng dugo mo sa katawan, pero hindi mo pwedeng
i-donate yun. Or yung dialysis kasi, bumabagsak yung hemoglobin, kaya nga nagsasalin sila ng dugo, which is mali na rin yun. Kasi foreign na blood yun, hindi yun same DNA nung tao. Kaya nga, nagkukos ng reaction. So magpapantal-pantal ka, maraming pangangate kasi nga foreign na yung dugo na sinaksak sa'yo at maraming basura dun sa dugo na yun. So, ang problema, isang reason din, na kapag yan talaga naihi pa ba ang tanong? Umiihi pa ba yan? Kasi kapag hindi, umiihi pa. Umiihi. o kung umiihi pa, di walang problema yung kidney. Ang mahirap sa mga tao nagpa-dialysis, wala pa palang po. Nakakaihi pala. Dok, kasi bumaba yung glomerular filtration rate or GFR. Hindi po tayo magbe-base doon. Kasi nga, ano ba yung pinapasok mo? Gaano karami ba? Huwag ka mag-i-expect na iihi ka ng 500 ml or 1 liter. Kung ang iniinom mo sa isang araw, 1 liter lang, 1.2. Nung iihi mo dyan? Kailangan ng katawan mo yung tubig, matalino yung katawan. Hindi siya basta-basta maglalabas. Ang problema, mamamatay, magdadry yung daluyan ng dugo, magfe-fail yung kidney because maraming plaque build-up na mangyayari dun sa kidney, mag-calcification. Ay, nako. Ang galing ng tao kasi, pinakialaman yung kapwa niya. Kaya nga, kumusta? Ang dami nang namatay sa practice ng mga ganyan. Ay, nako. Wala naman yan. Twice a week na po ang kanyang dialysis. Twice a week. Nako. Walang beses. Ang mahirap doon, magkano ang dialysis? 2,000, 1,500. Kawawa 5,000. Ala, 6,000. Ala, patay tayo dyan. Hanggang kailan susuko yan? Imagine mo, 10,000, 20, 40,000? Isang buwan? Ay, nako. Tapos sasabihin, gagaling ba? Hindi. Habang buhay ka ng ganyan, bread and butter ka nung company, kung sino yung nagda-dialysis sa'yo, ay, nako. Yan kasi pinangunahan ng lumikha ng tao. Sabi ko nga, kaya kayo nagiging alipin ng mga management na yan kasi nga natakot kayo. Sabi ko nga, kung oras na hindi nyo kayang pigilin ito. Kahit pa milyonaryo kayo, hindi nyo kayang pigilin ng buhay. Kaya kayo nagkaganyan kasi nga walang alam eh. Sabi nga, ang kamangmangan nakamamatay. May people perish for the lack of knowledge. Wala na. Pero ayoko naman magsalita ng tapos. Kung yung tao na yan, malay mo, sabi ko nga, hindi ako nagpapagaling. Pero may milagro, totoo po yun. Ang dami na pong nagsubok ng sinasabi ko. Katulad din ng case ninyo. 5 taon pa nga, nagda-dialysis, tinigil na, buhay pa rin ngayon. Ayun, kung malakas ang loob niya, kung magtitiwala siya, diyan mo masusubok ang tao kung talaga magtitiwala sa Diyos, dun sa nag-iisang Diyos. Kasi ang mahirap, nananalangin ka, pero mali naman ang tinatawag mo. Diba? Kung yung tao na yan, malakas ang loob, kung oras na, yun lang naman na nagpapahirap sa atin, yung takot Kaya nga, hindi ito pwedeng pakialaman itong katawan na to dahil lahat tayo ay nilikha lang. Hindi natin pwedeng pangunahan yung gumawa ng tao. Walang ganyan sa Torah. Hindi inutos yan. Okay? May question ka pa dyan? Wala na. Next time na. Sige lang, mag-ipon ka lang. Yan na nga, at least nakasama ka sa grupo. Siguro nga, alam naman ng Diyos, yung mga mababait na espiritu, may takot sa Kanya, yun, nakakarating talaga dito sa grupo namin. Kasi nga, hindi ito common Hindi mo maririnig to kung saan-saan na may ganito. Kadalasan nga, wala ka maririnig na ganito Tayo lang ang merong ganito.
First time ko po nakarinig. First time. Baro Kasem. Marami dyan puro bebentahan ka pa ng kung ano-anong supplement. Ay nako, wala ka nang pera bebentahan ka pa ng sabi ko nga, asin tubig, sumunod lang kayo sa pamantayan ng Diyos, kumain ng disenyong pagkain. Sapat na po yun Sapat na. Kaya lang ang mga tao kasi nagbago. Nako. Alam niyo po ba, yan din po ginagawa ko. Kung ano yung ginagawa nyo, ganun din ang ginagawa ko. Mula ilabas bago ilabas ang mga bata, from womb to tomb ang ina-address ko rin. any aspects of life, yun din ang trabaho ng holistic medicine. Kasama rin po yan. Yung mga problema sa pamilya, yan, mga bata, kinakausap ko rin yan. Family problem? Yan, kasama po yan. Kasi nga, isa nga pong dahilan, dahil nga pong kawalan ng kaalaman sa pamantayan, kaya nga nakasulat nung unang panahon, yung mga suwail na mga hindi sumusunod sa magulang. Dinadala yan sa community at binabato yan hanggang sa mamatay. Kung noon, ngayon hindi na pwedeng apply yun. Pero noong unang panahon, ayaw ng ni Hashem ng ganyan. Sumunod kayo sa mga magulang ninyo. Honor Doon pwede magtanong. Yes, go. Vegetarian ba kayo or plant-based or vegetarian? Levitical diet. Levitical. Lahat ng kung ano yung binigay ni Hashem na seed-bearing fruits and seed-bearing plants. Fruits, vegetables, grains, nuts, and seeds. At saka mga clean animals lang. Kung anong sinabi na mga may binigay na sign para kung ano lang ang pwedeng kainin. Kasi yung iba, ang daming pinauso may vegetarian o volacto vegetarian, may mga pero kung ano lang yung in-instruction ng Diyos, kung ano yung ibinigay na pagkain, yun lang. Lahat ng may buto na prutas at saka lahat ng mga halaman na may buto. Yan. Yung sa umaga, yung breakfast, kape at bread, okay lang yon or masama yon? Kung maaaral natin na ang katawan kasi nga kapag natutulog gumagamit ito ng tubig. So para magkaroon ng tinatawag na metabolic process. So kaya nga pagising sa umaga uhaw na uhaw ang katawan, and yet pagising mo sa umaga kape. Kaya nga bumabagsak yung pH ng dugo, and lumalapot ang dugo, tumataas ang presyon kasi nahirapan na yung pusong bumomba. Wala namang problema yun. Sabi ko nga may tolerance sa mga tao. Kung wala pang nararamdaman, di tuloy nyo yung kape at saka tinapay. Pero kapag may nararamdaman na kayo, sana nga maging aral sa inyo. Kasi nga inaral na rin yan na ang isang sakit ay metabolic acidosis o bumagsak na yung pH ng dugo. Kasi nga halos lahat ng diet, umaga, tanghali, gabi, ginagawa pa nga 3 beses kumain, which is mali. Matutulog ka na lang, hindi mo kailangan ng dahil may reserve ka ng energy sa iyong taba, sa katawan at saka sa atay, may reserve na glucose or energy. So hindi mo kailangan kumain sa gabi. Kasi nga nagkakaroon siya ng delayed process or nagkakaroon ng dyspepsia because hindi nga ito nabe-breakdown ng katawan na maayos or nadadigest. Kasi nga pag sa gabi, walang pinagkaiba sa bahay. Di ba? Pag yung bahay, pinapatay mo na yung ilaw. So, nagbabawas ka na ng enerhiya. Yung katawan mo, ganun din. Nagbabawas na rin siya ng enerhiya. Kaya nga, pag binipi mo yung taong natutulog,
ibabagsak yan sa 80/60 ang BP niyan kasi nga nagbabawas ka na ng energy or electricity. So, kaya nga, yun, yung pagkain ng ganon, kung wala pa kayo nararamdaman, tuloy nyo lang. Pero kapag meron na, di awat na. Kasi nga ang tao, yan ang nakasanayan eh. 'Di ba? Nakasanayan natin sa umaga tinapay na pandesal na napakainit na may butter. Kape na mainit na barako. Tapos mamaya mga alas 9, alas 10, masakit ang ulo. Maraming nananakit sa katawan, bumibilis ang tibok ng puso, may palpitation, tumaas ang BP. Kasi yan ang ginagawa araw-araw. Pala siya na intermittent fasting. Baruch Hashem. Ano? Intermittent fasting. Yun nga po, intermittent fasting. Kung yung iba kasi isang beses lang nakain, intermittent na po yun. 1 hour, 2 hours kakain, 22 hours walang pagkain. Yun po intermittent fasting. Mas maganda po yun. Dahil nung unang panahon, isang beses lang naman talaga nakain ng tao. Wala naman 3 eh. Kasi nga, ginawang negosyo na po ang pagkain. Kasi nga, ang daming kitaan sa umaga. Imagine mo, may breakfast na pinauso mga restaurant, kung ano-ano. Meron pang dinner. Intermittent fasting, isa yan. Or, kaya nga nilagyan pa na intermittent eh. Kapag may nararamdaman na kayo, mag-fasting na po kayo. Yun po ang kailangan para mag-reset ang katawan ninyo. Nagre-reset po yung katawan. Ang mas maganda sa umaga, para maging maganda yung daloy ng dugo nyo, salt and water. Sa 1 litro, 1 kutsaritang rock sea salt, warm water, kalahati lang pong litro ang inumin nyo. Yun na po. Pinaka-safe na yun. Tapos sa tanghali, yun na yung pagkain. Or kung may fruits kayo, after 1 hour, kumain kayo ng fruits na matutubig. Pack 1 melon papaya pinya. Isang klase lang ha. O gusto mo 4 na klase, pero hindi ka lalampas sa 1/4. Kahit na 4 na klase sila. Magkakasama na sila. Or isang klase lang. Pack 1 lang. Okay?